Sinikap niyang palinawin ang isip, pangibabawin ang damdaming makapaghanap ng paraan at hindi ang takot na lalo lang magpapahina sa kanya. Tumingin siya sa pasilyo, sa kaliwa, sa kanan. Hindi malayong biglang sumulpot ang mga bantay kung maririnig ang ingay. Dahil sa matinding determinasyong makaalis sa lugar na yun, ginamit niya ang isa pang kamay. Itinukod sa noo ng gustong kumagat. Itinulak, kasabay ng pagwasiwas at biglang paghila sa brasong hawak nito. Nabitiwan siya ng nilalang, pati haya siyang bumagsak sa sahig. Dali-dali siyang gumapang palayo. Sinadyang wag tumayo upang hindi maging kapansin-pansin ng mga nilalang sa kulungan. Ganun din sa maaaring sumilip sa may pasilyo na maaaring nakarinig nga ng ingay. Isang maliit na butas ang natanaw niya sa di kalayuan. Habang papalapit, nalaman niyang maaari iyong lusutan. Magkakasya siya. Ang lakas niya ay biglang bumalik. Mistulang manhid ang katawan, kaya ang mga sugat na kumakayod sa ginagapangan ay hindi nararamdaman. Ipinagpatuloy niya ang paggapang. Sa tulong ng mga ugat na nakakapitan, madali siyang nakaangat paitaas. Kung gaano katagal at kahaba ang ginawang paggapang, ay hindi na niya namalayan. Hanggang sa makaaninag siya ng mapusyaw na liwanag. Lalong nabuhay ang loob niya, lalong nag-ibayo ang lakas. Mahabang sandali pa ang lumipas hanggang sa wakas, nakalusot siya sa ginagapangang lagusan. Naiyak siya sa tuwa nang sumalubong sa kanya ang malamig na hangin. Iba na ang simoy, hindi na nakasusulasok, hindi na amoy dugo o nasusunog na laman. Nakalapit siya sa isang malaking puno, isinandal ang likod at saka sinagap ng sinagap ang hangin na waring nais ipunin sa baga. Napahagulgol siya nang mapansing unti-unting naghihilom ang mga sugat niya. Bumabalik ang laman sa mga uka-ukang bahagi ng katawan. Nagkakaroon ng balat. Ganun din sa bahaging halos buto na lang. Hindi nagtagal, tuluyan nang bumalik sa dati ang itsura niya. Wala na nga siya sa impyernong tinakasan. Pinakiramdaman niya ang sarili. Hindi alintana kung kahit anong saplot ay wala. Tumayo siya at saka iniunat ang katawan na waring tinatantya ang kakayanang makatakbo o maglakad. Ginala niya ang paningin. Pamilyar sa kanya ang kinaroroonan. Pamilyar sa kanya ang kakahuyan. Napangiti siya, kasabay ng marahang pagtango. Waring sinasabi sa sarili na matatagpuan ang daan pabalik sa kastilyo. Sinimulan niya ang paglakad, ang pagtakbo, muling paglakad at muling pagtakbo. Mistulang Eva sa paraiso. Humihingal na siya. Malayo pa ba? Kumakapal na ang hamog, kumakalat na rin ang dilim. Halos hindi na siya tumitigil, hindi nagpapahinga. Ngunit, tila naroon pa rin siya. Hindi pa rin nakalalabas sa loob ng kakahuyan. Makakakita siya ng bukana, ngunit malawak na kakahuyan pa rin ang nalulusutan niya. Tila ba nagpapaikot-ikot lamang
sa iisang lugar. Kinabahan siya. Nagsimulang pagdudahan ang sarili, ang mga nangyayari. Hindi kaya ang lahat ay produkto lamang ng kanyang isip, ng ilusyon o imahinasyon? Hindi kaya dahil sa labis-labis na paghihirap sa kamay ni Lilith ay naghalusinasyon siya? Ang pagtakas sa impyerno ay guni-guni lang. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Sa isang iglap, ang lakas ay biglang tumakas. Napaluhod siya habang nag-iiyak. Natigilan siya nang makarinig ng mahinang lagaslas ng tubig. Muling umahon sa dibdib ang pag-asa. Sinundan niya ang tunog na naririnig hanggang sa matagpuan ang isang talon. Iginala niya ang paningin sa paligid. Walang ibang naroon maliban sa kanya. Nagmamadali siyang lumapit at sinuri kung tunay ang tubig at hindi langis gaya sa pinanggalingan. Nangiti siya ng masigurong malinis yun at malamig. Pagkaraay nasasabik na siyang lumusong, ibinabad ang sarili at nilinis. Nagulat siya nang may biglang magsalita. Mabilis niyang ipinaling ang mukha kung saan ang gagaling ang baritonong tinig. Kung hindi ka paaahon sa tubig na yan, ay hindi ka na makababalik sa iyong katawan, Binibini. Tuluyan ka ng maliligaw at habang panahong mananatiling pagala-gala sa lugar na to. Babala ng lalaking ang hawak na banga ay isinasahod sa lumalagaslas na tubig. Sandali siyang nag-alangan dahil walang suot na damit. Ngunit nang ulitin nito ang babalang sinabi, napilitan siyang umahon sa tubig. Napanatag naman siya dahil baliwala sa lalaki ang kanyang kahugdan. Naglakad ito palapit sa kanya habang sinasalinan ng tubig ang putol na kawayang nagsisilbing baso. Tinanggap niya yon at tinungga nang hindi inaalis dito ang tingin. Isa akong halimaw sa kakahuyang ito, Binibini. Ubusin mo na ang inumin. Magmadali ka. Umalis ka na ngayon din. Winika pa rin ito, sabay turo sa isang makitid na daan. Nagpasalamat siya sa lalaki at saka nagmamadaling tinakbo ang bahaging itinuro nito. Lakad-takbo ang ginagawa niya habang walang tigil sa pagdarasal. Hanggang sa matanaw niya ang tuktok ng kastilyo. Halos magkandara pa siya sa pagmamadali. Matalisod man ay nakangiti pa rin. Masayang-masaya ang pakiramdam niya. Halos hindi inaalisan ng tingin ang kastilyong nais marating. Tila ba kung malilingat ay mawawala na at maglalaho iyon sa dilim. Tumutulo ang luha niya. Makakauwi na siya. Makakabalik na. Samantala, sa kastilyo. Lahat ng nalalamang ritual ni na Victor at David ay sinubukan nila, ngunit wala pa ring naging magandang resulta. Halos mawalan na ng pag-asa ang dalawang binata. Pakiusap, Teresa. Gumising ka na. Pagmamakaawa ni Victor habang hawak ang dalawang kamay ni Teresa. Ganun din naman ang piping pakiusap ni David habang hawak naman ang mga paa ng dalaga at inihahatid ang init sa napakalamig nitong katawan. Si Teresa, lumawak ang pagkakangiti. Bagaman halos habulin ng hininga sa labis na pagod,
ay masayang-masaya pa rin. Nasa tapat na siya ng kastilyo. Natatanaw na ang malapad na pinto. Animo manlalaro sa paligsahan sa pagtakbo. Mabilis siyang nakapasok. Mabilis din napanhik ang hagdan, nabaybay ang pasilyo hanggang sa makarating sa tapat ng silid. Muling pumatak ang luha niya. Pagkakita sa tila walang buhay niyang katawan. Pagkakita kay David. Pagkakita kay Victor. Bagaman lumuluha ay gumuhit sa kanyang labi ang napakatamis ng ngiti. Hinagod niya ng tingin ang mukha ng binatang nakahawak sa kanyang mga kamay at nakatunghay sa kanyang mukha. Kay tagal niyang hindi ito nasilayan, hindi nakasama. Sabik na siyang ito ay mayakap, mahagkan. Naririnig niya ang pagmamakaawa nito. Ginigising siya. Narito na ako, Victor. Narito na ako. Bulong niya at saka sumanib sa sariling katawan. Samantala, sa impyerno. Nasa loob si Antonio ng silid na pinagkulungan sa kaluluwa ni Teresa. Nakayuko at nakatitig sa mga kadena at kawit na nagkalat sa sahig. Maya-maya lang ay umingit na ang bisagra at narinig ang nakapangingilabot na tunog ng pintong dahan-dahang binubuksan. Pumuno sa apat na sulok ng silid ang tunog ng takong ng sapatos na lumalagutok sa sahig. Nag-angat ng ulo si Antonio. Sinalubong ng tingin ang tila nagliliyab na pulang mga mata ng babaeng pumapasok. Naglalakad palapit. Huminto sa harapan ni Antonio at saka ikinilawit ang mga kamay sa batok ng binata. Pagkaraay, mapusok na humalik. Nagtagisan ang kanilang mga labi. Matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ng babae habang hinahaplos ang pisngi ni Antonio. Magaling, Antonio. Napaniwala mo si Teresa. Wala siyang kaalam-alam. Nasasandaling makabalik siya sa kanyang katawan. Magsisimula na ang higit na paghihirap. Hindi nakakayanin pa ng katawan niyang ariin ang wasak na wasak niyang kaluluwa. Nakangising sabi ni Lilith. Dumagundong sa buong paligid ang nakapangingilabot nitong halak